Buksan po natin ang ating Biblia sa Roma chapter 1 verse 17 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila pinaparangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-isip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kalwalatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa, hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang pagsunod sa ating Diyos ay parang pagsunod sa ating mga magulang. May binilin na ang ating Diyos, ngunit di tayo nakikinig at hindi natin ito sinusunod. Pag tayo ay hindi sumunod sa ating mga magulang, sila ay nagagalit at minsan ay may parusa silang binibigay sa atin, katulad ng pag-utos sa atin ng Diyos. Minsan tayo ay nagsasawalang kibo. Nawa tayo ay sumunod at manatili sa presensya ni Uya. Naway maging pagpapala tayo sa iba at maipakilala natin ang Diyos at ang kanyang salita sa sanlibutan. Palagi po nating tandaan na sa Diyos ang pinakamataas na papuri. May mga panahon talaga na tila ang hirap sumunod sa Diyos dahil napapalibutan o madami tayong mga problema na dinadala. Ngunit sa kabila ng problema o anumang mga pagsubok na nararanasan natin, nawa ay di natin makalimutan na ang Diyos ay palagi tayong naririnig at handang makinig sa atin palagi. Palagi tayong tutulungan ng Diyos. Umpisahan po natin sa loob ng ating pamilya. Naway mahikayat natin ang ating mga kamag-anak na magsimba, magbasa ng Biblia at magsamba at magtiwala sa Diyos tulad ng ginagawa natin. At naway magpatuloy tayo sa pagsasamba sa Kanya nang hindi naghihintay ng kapalit, dahil ang pagpapala niya ay kusang darating sa mga taong patuloy na nagtitiwala, nagpupuri at nagpapalaganap ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama at Panginoon, salamat po sa iyong salita na aming naririnig at nababasa. Salamat sa iyong mga pagpapala
na hindi na namin mabilang sa kabila ng mga kasalanan na aming nagagawa. Iyo pa din po kaming tinatanggap at minamahal. Salamat po sa pagpili mo sa amin, Panginoon, na maging iyong anak. Patawarin mo po kami sa mga pagkakasalang aming nagagawa laban sa iyo. Iyo po kaming linisin at ilayo sa mga karamdaman at kapahamakan. Naway ang iyong mga salita ay maging sandata namin at maipamuhay namin sa aming pang-araw-araw na gawain. Turuan mo po kaming maging mabuti at maging matibay ang pananampalataya. Iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.